Ako si Raven, 23 years old at kasalukuyan nag-aaral. Fourth year college na ako. Graduating na. Nangungupahan ako dito sa Maynila dahil hassle pa kung uuwi ako pabalik-balik ng probinsya kada tapos ng klase. Kakalipat ko lang sa apartment na to dahil mas mura daw ang upa, sabi ng kaibigan kong si Jason. Uy pare, andyan ka pala. Uy, balita. May gimmick mamaya ang tropa. Sama ka ha, di ka pwedeng mawala. Sige, text mo na lang ako kung saan at anong oras. Sige pare, mauna na ako. Matapos akong kausapin ni Jason dito sa apartment ay naglakad na ako papuntang hagdan para bumaba at mamili sa labas ng hapunan. Sorry po. Napahabol na lang ako ng tingin sa batang babae na nabangga ko. Kinagabihan, matapos kong hugasan ang pinagkainan ko, lumabas na ako sa apartment ko para puntahan ng mga tropa ko. Rinig ko ang isang batang babae sa loob ng apartment na kasunod lang ng apartment ko. Sinawalang bahala ko lamang ngayon dahil paniguradong yung batang babae lang na nakabangga ko yon kanina. Akala ko ba pa walang bata dito? Uy pare, sabay ka na sa akin. Nakita ko si Jason sakay ng motor niya, kaya sumabay na ako dahil iisang lugar naman ang pupuntahan namin. Habang lumalalim ang gabi ay lumalakas rin ang tama ng alak sa katawan ko. Masaya at punong-puno ng kwentuhan at kalokohan ng mga kasama ko. Hanggang sa naisipan ko na umuwi na dahil konti pa ay ramdam ko na hindi na ako makakauwi. Sige pare, mag-iingat ka pa uwi. Baka mag-ingat ka mo sa apartment niya. Biro ng isang kaibigan namin na di ko naman pinansin dahil sa sobrang kalasingan. Habang naglalakad pataas ng apartment ko, pakiramdam ko ay bumibigat ang likod ko. Dahil ba to sa alak o dahil sa pagod? Pagpasok ko sa kwarto ko ay agad na akong nahiga dahil lasing talaga ako. Pagkarinig ko sa alarm ko ay napabalik ko ako dahil pakiramdam ko ay may naglalaro sa buhok ko. Parang totoo ang pakiramdam kaya naninibago ako. Dahil hindi naman ganun ang pakiramdam ng panaginip. Naligo at nag-ayos na ako agad para pumasok sa eskwela. O pare, ayos ka lang? Medyo masakit lang tong braso ko pre. Sabi ko sa kanya na makapasok ako sa classroom. Anong nangyari sa'yo? Ayos ka ba nakauwi kagabi? Anong akala mo sa akin? Mahina. Nagtawanan na lang kaming dalawa. Mabilis lumipas ang maghapon at andito ako ngayon sa karinderya malapit sa apartment ko. Manong, isang kanin pa nga po. Oh, ito iho. Ikaw ba yung bagong lipat diyan sa mataas na building na iyan? Ah, opo. Nung isang araw lang po ako lumipat. Ayos ka lang ba diyan? Nagtaka ako sa tanong ni Manong. Tatanungin ko na sana siya kung bakit niya natanong nang biglang may tumawag sa kanya para umorder. Pagkatapos kong magbayad ng kinain ko ay nagtungo na ako sa apartment. Nandito pa rin yung sakit ng balikat ko. Daig ko pang nabugbog. Naliligo ako nang may marinig akong tumatawang bata. Kaya inilabas ko ang ulo ko sa pinto ng banyo para silipin kung ano yun. Wala akong nakita kaya pumasok na ako ulit sa banyo at nagpatuloy sa pagligo. Teka lang. Dali-dali kong kinuha ang tuwalya ko para itapis dahil may kumakatok mula sa labas. Nagtaka ako nang wala akong nakitang tao sa labas. Sigurado akong may kumatok. Naglakad na ako pabalik sa banyo nang muling may kumatok. Hindi ko agad ito binuksan. Mas malakas ang katok ngayon. Bubuksan ko na sana nang bigla itong bumukas ng kusa.
Uy, akala ko wala kang balak pagbuksan ako eh. Bungad ni Jason. "H- Hindi ako nagbukas. Lul! Ako pa talaga gaganyanan mo ha. Tara na! Binalik ko sa wisyo ang sarili ko. Si Jason pala ang kumakato kanina. Agad akong tumakbo pabalik sa banyo para tapusin ang panliligo ko at nagulat ako nang makitang patay na ang ilaw dito. Sigurado akong hindi ko naman ito pinatay kanina. Baka pundi lang, sabi ko sa sarili ko. Tara na, sabi ko kay Jason at agad naman kaming umalis. Nang makarating kami sa baba ay agad ako napabalikwas nang hindi ko makapa ang wallet ko sa bulsa ko. Teka pre, naiwan ko wallet ko sa taas. Diyan ka lang, kukunin ko lang. Nang madampot ko ang wallet ko sa kama, bigla akong may nadamang tumatakbo sa likuran ko. Paglingon ko, wala. Wala akong nakita. Pare, emergency. Di na ako makakasama. Ikaw na lang pumunta. Ingat pare. Nagulat ako kay Jason dahil bigla na lang siyang sumulpot. Hindi na siya pupunta kaya tinamad na akong pumunta. Agad ako nagtungo sa kama at humiga. Iniisip ko kung ano ba tong nararanasan ko nang biglang maramdaman ko na naman ang pananakit ng balikat ko. Ano pre? Di mo pa ba ako nakikita wallet mo? Kanina pa ako nag-aantay dito sa baba. Napatayo ako agad dahil sa narinig ko. Tinignan ko ang screen ng cellphone ko para kumpirmahin kung sino ang kausap ko at si Jason nga iyon. Agad akong nanlamig at nagmadaling bumaba. Ang tagal mo naman pare, Jason. Ano? Nakuha mo ba? Hindi ka ba umakyat habang asa taas ako? Ha? Hindi. Andito lang ako mula tumaas ka. Anong problema mo? Kasi... Naknam. Tara na! Kanina pa nila tayo hinihintay. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Buong magdamag kong inisip ang nangyari. Buong magdamag okupado ang utak ko dahil sa nangyari. Habang naglalakad pa uwi ay pumasok sa isip ko yung sinabi ng kaibigan ko nung minsang nauna akong umuwi. Yung tanong ni Manang sa karinderya. Yung kaninang sinabi ni Jason. Grabe. Palala ng palala yung sakit. Yan na lamang ang nasabi ko bago ako makapasok ng tuluyan sa apartment ko. Naknam. Bakit ngayon pa napundi to? Iritable akong pumasok sa kwarto at dumiretso na sa higaan ko upang makapagpahinga at agad din naman ako nakatulog. Naalipungatan ako dahil sa yabag at hagik-hik na naririnig ko. Bumangon ako para buhayin ang ilaw at nagulat na lamang ako nang umilaw ito. Agad akong kumuha ng tubig para inumin dahil uhaw na uhaw ako. Napatitig ako sa nakaawang na pinto ng banyo sa hindi ko malamang dahilan. Para akong hinihila at pinapapasok dito. Lumapit ako dahan-dahan. Halos mapatulon ako sa gulat nang biglang tumunog ang cellphone ko na nasa kama. Agad akong lumapit para sagutin ang tawag. Hello? Hello, sino to? Tinignan ko ang screen ng cellphone ko. Unregistered number. Hello, sino to?
Tanong ko ulit pero walang sumagot sa kabilang linya. Napatingin ako sa ilaw sa kwarto dahil biglang nagkikiraw ito. Tumayo ako para patayin sa switch pero bigla na lang akong may narinig na hagikik ng bata sa kabilang linya. Hello, sino to? Anong kailangan mo? Kinaumagahan ay agad akong nagtungo sa karinderya para tanungin si Manong kung ano ang ibig niyang sabihin sa sinasabi niya noong nakaraan. Masakit pa ba ang balikat mo? Napatingin ako sa kanya nang bigla siyang lumapit sa kinaupuan ko habang naghihintay ng pagkain. Narantan niya akong nakahawak sa balikat ko kaya siguro niya ako na tinanong tungkol dito. Mula po nung lumipat ako dyan sa apartment na yan, di na nawala yung sakit ng balikat ko, Manong. Hindi ikaw ang unang nakaranas niyan. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ko na alam kung bakit pinapaupahan pa nila yung apartment na yan. Ano pong meron? Matagal na nung may nangyaring sunog sa isang apartment dyan. Bali-balita dito ay may batang naiwan sa loob ng isang kwartong yun. Ang sabi pa ay mahilig sumampa ang batang yun sa balikat ng ama nito. Nung gabing nangyari ang sunog ay wala itong kasama sa kwarto kaya ito namatay. Matagal na yung kumakalat dito pero pagka-renovate ng kwartong yun, hindi ko alam kung bakit patuloy pa rin na may natira at umuupa dyan sa apartment na yan matapos may makaranas ng mga bagay na gaya ng sayo. Madalas ko pong naririnig yung tawa at yabag ng batang sinasabi nyo. Naniniwala ako. Madami na kayo nakapagsabi niyan sa akin. Pag po ba umalis ako dyan ay mawawala rin yung sakit ng balikat ko? Hindi ko alam. Dahil sa lahat na nagkwento sa akin ng karanasan nila dyan sa apartment na yan, wala na akong nakita. Hindi na sila bumalik pa dito kaya hindi ko masasagot yung tanong mo. Umalis na si Manong at nag-asikaso ng customer niya. Habang ako, palaisipan sa akin kung bakit hindi ako agad naghinala nung unang beses akong makaramdam ng kakaiba. Matapos kumain ay agad akong pumunta sa apartment ko at naggayak agad ng gamit. Aalis na ako ngayon bago pa lumala ang lahat dito. Napalingon ako sa paligid. Nanaas ang balahibo ko. Marahil ay batid ng batang ito na aalis na ako sa apartment na to. Asan ka? Magpakita ka sa akin! Napalingon ako sa likuran ko at agad nilapitan ng vase na nabasag. Tumayo ako para kuhain ng cellphone ko pero bigla na lang may kumatok ng napakalakas. Sabay ang pintig ng puso ko sa bawat hampas ng kung sino man sa pinto ng kwartong ito. Pinuksan ko ang pinto ng dahan-dahan. Walang tao. Lumabas ako dala-dala ang mga gamit ko. Hindi na ako babalik pa rito. Napatigil ako sa paglalakad nang biglang sumakit ng sobra ang balikat ko. Napaluhod ako sa sobrang sakit. Nagpatay sindi ang mga ilaw sa hallway at napupuko ng sakit ng balikat ko ang kabang nararamdaman ko. Wala akong kasalanan sa'yo. Please. Nagulat ako nang biglang may humawak sa likod ko. Manong? Umalis ka na dito ngayon din. Hindi ako makagalaw. Nanghihina ang tuhod ko pero pinilit ko pa rin tumayo at maglakad. Anak. Napatigil ako sa paglalakad. Hinarap ko si Manong ngunit nakatalikod siya sa akin. Patawarin mo ako. Nagsimulang humagulhol si Manong at humingi ng tawad sa hangin. Napatigil ako sa kinatatayuan ko at ang tanging naiisip ko lang ay paanong nangyari.
Siya yung sinasabi niyang ama ng batang naiwan at nasunog sa isang kwarto dito. Bumalik ako sa wisyo nang tumunog ang cellphone ko. Tumakbo na ako pababa at hindi sinagot ang tawag. Lumayo ako at sumakay sa pedicab na nakita ko. I've been watching you.